Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ito pong si Speaker Martin Romualdez, hindi po pipigilan kung mayroon pong magpa-file ng impeachment laban po kay BP Sara Duterte. Grabe, no? grabe talaga po. Nakakagigil tong mga balita na ganito, no? Pag-usapan din po natin, ito po, 14 days po na si Tatay Digong, yung gikan sa masa, ay suspended. At pati po yung kay Ka Eric na, ano na nga yung programa ni Ka Eric tsaka ni Dr. Lorraine Badoy. Ang tanong ko lang, meron po bang ano talaga na sa bansa? Meron na po ba sa bansa natin yung dating Pangulo ng Pilipinas ay pinagbabawalan ng magpahayag, no? Censorship. Ang alam ko sa inyo, MTRCB, hindi po kayo dapat magse-censor. Wala po kayong kapangyarihan na mag-censor, no? Ang sa inyo, dapat tinitignan nyo kung ito ba, di ba, naglalagay lang kayo, patnubay ng magulang, ganun lang, di ba? Tapos, ilalagay nyo lang na may mga di bagay sa bata. Di po ba ganun lang yung MTRCB? Bakit may mga suspension? Iba po yung dapat yung tingin ninyo dito sa programa nila Vice Ganda at saka sa programa ng Pangulo ng Pilipinas, dating Pangulo ng Pilipinas. Hinalal ng mamamayang Pilipino yan, no? Tapos pagbabawalan nyo nang wala naman kayong basehan, kundi mga reklamo lamang ng reklamador lahat ng mga yan. Reklamo dito, reklamo dun. Yung nagreklamo na yan, matagal na po nagrereklamo yan. Hindi ka pa tao, Soto, no? Ikaw, anak ni Tito Soto, hindi ka pa tao, nagrereklamo na yung mga tao na yan. Tapos sasabihin nyo, dahil may nagrereklamo sa gikan ng masa, yan po ang pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay. Tignan nyo, tama na raw politika. Sawa na raw ang mga tao sa politika. Tignan nyo mga pronouncement ng speaker ninyo ngayon. Bait-baitan lahat ng vlogger. Kita nyo na, sinabi, suportahan si BP Sara. Suportahan si BP Sara? Anong pronouncement niyo sa DCRH? Tinanong po ng 2x2. Ito po si Anthony Taberna at saka po to si Baha, no? Nilinaw po. Inulit pa ni Baha kasi iniiwasan yung tanong. Ang tinanong, kung may magpa-file ba ng impeachment na alam natin na naghihintay lang ng hudyat. Hudyat lang po yan, may nakakasana eh. Di ba naawat nga lang dahil sinabi ni Pangulong Marcos? Anong sinabi ni Pangulong Marcos? Hindi naman natin gustong i-impeach si BP Sara. O ngayon, balik na naman po yung usapan sa impeachment. Dahil dito, dalawa po ang atake, no? Yung isa, sinasabi na igalang natin sa BP Sara mula po sa statement ni Martin Romualdez. Sa isang banda naman, sa statement niya bagong-bago ngayon lang, no? Statement niya ngayon, hindi niya pipigilan pag may nag-file ng impeachment. Anong uri ng ano yan? Anong uri ng double talk yan? Suportahan si BP Sara, suportahan pala yung impeachment? Pwede mo naman sabihin kung tinanong ng DCRH. Kung ikaw gusto mo talaga ng katahimikan, kung ikaw talaga gusto mong igalang yung Vice President, pwede naman sa interview ng DCRH, kahit na sila siyempre nang i-intriga, di ba? Pwede mo naman sabihin doon na nagsalita na po ang Pangulo, ayaw po natin ma-impeach ang ating Vice President. Hindi. Ang sinagot mo, antindi. May proseso po. Umiikot pa may proseso. Pag may nag-file, babasahin natin. Ano ibig sabihin nun? I-entertain. Hindi pipigilan. Dadaan sa proseso. Di ba ganyan din yung confidential pad? Diyan din nagsimula sa mga pronouncement nyo na idadaan sa proseso, idadaan sa mga kung ano-anong pag-aaral. Yan po, mahal na Pangulong Marcos. Nakita nyo, akala namin, sinabi nyo na ayaw nyo na ma-impeach si BP Sara. Ibang klase po talaga ang power nito ni Martin Romualdez. Nagsalita na yung Pangulo na ayaw niya ma-impeach. Ngayon, pwedeng ma-impeach. Tandaan po ninyo, yung nirereklamo po kay BP Sara, ayaw na lang namin buksan dahil sinara na nga ng Pangulo. Ang nagbigay po niya, nanghingi lang po si BP Sara. Ang nagbigay po niyan yung Pangulo ng Pilipinas. Tapos ngayon, entertain na, hindi naman ganun ang pagkakasabi, pero hindi nila pipigilan dahil ipoproseso, pag-aaralan, pag may nag-file. Baka yan lang yung hinihintay ng makabayan para mag-file sila. Alam nyo naman, may
alyansa na sila. Yan ang bagong unit team. Napakahirap. Lahat na, hindi mo na maintindihan kung ano ang magsasalita. Tapos iba sasabihin, tanungin nyo yung Pangulo uli. Iba na po yan. Hindi na po definite yan. Hindi na po yan sigurado siya na dapat hindi impeach si Sara Duterte. Yung mga salitang ganyan, naghihintay lang po yung makabayan. Tinitiyak ko sa inyo, pagtungtong ng January, pagkatapos po ng Pasko, yan na po ang isasalang na mga yan. Impeachment na agad. Meron ng pag-aaralan ipoproseso. Ibig sabihin, hindi. Kung talagang ayaw mo ma-impeach, Speaker Martin, katulad na sinasabi mo na, alam nyo, napakaganda, tapos ang ganda na sinasabi ng ito source ko baka sabihin nyo na naman, invento lang yan si Badong. DCRH ngayong araw, si 2x2, kay Anthony Taberna at saka kay Baha. Diyan galing yan. Sinagot niya na, siyempre, tatanggapin nila pag may nag-file ng impeachment, pag-aaralan nila, may proseso sa House of Representatives. Samantalang pwede mo sagutin yan na, makikiusap ako sa aking mga kasamahan sa House of Representatives na wag na ituloy kasi ang Pangulo ng Pilipinas ay nagsabi na ayaw niya ma-impeach. Ganun lang kasimple, tapos na kagad yun. Hindi. Ipoproseso, kukunin. Ayan po. Mula po sa bibig niya yan. In-interview ngayong araw. Ano pa isa? Priority nila ang Chacha. Wala pa pong isang taon, sinabi ni PBBM, hindi natin priority ang Chacha. Ngayon po, sinabi rin dyan sa same interview, DCRH, priority ni Speaker sa House ngayon, priority nila yung charter change. Hindi mo po maintindihan kung anong direksyon, no? Yan po, ganyan po ang ating gobyerno. Bait-baitan, tinalakay lang natin Kita nyo, nagmamabait lahat ng bakit nyo binabanatan, inapi ka? Nasundot daw, tingin ng mga vlogger, inapi. Grabe, nakakainit po ng pwede nyo naman sabihin para hindi na magka-ideya yung mga makabayan black no? Ito pong charter change na to, no? Ipinagpipilitan nila. Yung tinanong nga siya, peking-peke talaga tinanong rin siya kasi nga sila Taberna, alam nyo naman, siyempre, ganun sila magtanong. Anong masasabi mo na sinabi na ni Senator Amy na yung gusto lang mag-Prime Minister? Sa tingin mo ba, ikaw ba yung pinariring ganun? Ano sagot niya? Okay naman kami ni Amy. Tsaka isang lang naman siya She is entitled in her opinion. Tsaka isang boto lang naman siya. Kita nyo? Ganun niya po tignan yung nagkikita naman daw sila, etc. etc. Ibang klase talaga to. Sabi ko, ibang uri ng nilalang to. Imbis na payapain nyo, tandaan nyo yung mga PMAers, no? Hindi pa sila tapos. Ano yung sabi nila sa statement? Bagamat nakalaya na si Eric Badoy at saka si Eric at saka si Badoy, kung yung mga tinututulan na iba pa nakasama ron, nagpapatuloy. Ito po sa tingin ko, continuation to. Wala namang mabigat na ginawa si BP Sara para i-entertain mo pa. Hindi mo na kagad ikat, di po ba? Pwede naman yun. Sabihin mo kagad, ayaw namin yan. Nagsalita na si Pangulong Marcos. Ayaw namin yan. Ang simple-simple lang. Kung tinanong ka tungkol sa impeachment, sabihin mo lang, ayaw ni Pangulong Marcos, susunod kami. Hindi Nagbibigay pa siya ng may naririnig kami na magpapile yung makabayan. Okay, isa pang nakakagulat, no? Gikan ng masa. Si Loren Badoy at saka yung laban ng masa ba? Laban para sa masa. Suspendido po na 14 days. Alam po ninyo, malaking usapin yung suspended yung anong tawag dito? Yung kay Vice Ganda, na nga yung programa ni Vice Ganda. Basta yun. Okay. Suspendido. Di ba? Showtime. Paano mo hindi suspended yun? Nanonood doon mga bata. Tama lang yun i-suspend dahil lang nanonood doon mga bata. Di ba? Tapos, kumuha ng cake, nilapirot yung, dinaliri yung bibig, nilaro-laro yung cake sa bibig. Di ba? Pagpapakita yun ng mga kalandian, kababuyan, pagpapakita yun ng para nagsubuan yung dalawa. Huwag na tayo maglihiman kung bakit sila dapat suspended. Dapat suspended yung Showtime. Pero yung dating Pangulo na nagpapahayag ng kanyang mga political stand, no? Nagpapahayag ng mga saloobin niya sa politika at wala pong batang nanonood dahil madaling araw po yan.
Bakit nyo sususpende yung Pangulo ng Pilipinas? Yung programa niya. Dahil lang doon sa reklamo ni Franz Castro? Nariyan na nga sa korte. Paano pag sinabi ng korte na walang basis yung reklamo ni Castro? Paano nyo babawiin yung suspension nyo? Hindi naman kayo censor, Bureau of Censor. Wala pong Bureau of Censor tayo. Hindi na po dapat sinesensor. Tignan nyo nga yung MTRCB. Ano ba ibig sabihin yan? Hindi ko rin alam. Motion TV, motion picture, television, rating, board. Yan ang alam ko. Rating lang kayo, i-rate nyo. Lalagay nyo rin pang adults. Political views. Hindi nararapat ang bata. Ano po ang bakit nyo isususpend? Ano yung sinabi ni Pangulong Duterte? Nakikita na naman yan. Kaisa-isa na lang po ang media, no? Wala po akong pakialam sa kaso ni Kibuloy, kung ano man ang kaso niya, haharapin niya yan. Malamang haharapin niya yan kasi kinasuhan siya ng kung ano-ano. Wala pong kinalaman wala po akong pakialam doon. Ang pinakikialaman ko, isususpend nyo yung gikan ng masa. Marami kaming natututunan doon, no? Marami kaming mga ayaw ibalita ng media. Marami kami ron impormasyon na hinuhold ng media, ng pangkaraniwang media, yung mga print and media. Hindi po nila binabalita. Diyan po namin natutuklasan, no? Kay Pangulo. Halimbawa po, yung mga ginagastos nila, yung pera diyan sa Kongreso. Ano po ba masama na tawagin na most rotten? Yung po ba? Bakit po nyo isususpend? Sanay naman po ang mga Pilipino kay Pangulong Duterte. 6 na taon namin naging Pangulo yan. Bakit hindi naman po ngayon lang tao yan na nagmumumura o ano? Sanay na po yung mga Pilipino diyan. Naging 6 na taon na presidente, binoto ng mga Pilipino yan. Tapos sasabi, wala naman po kami. Maliban po doon sa nirereklamo ni Franz Castro. Ano pa po ang sinabi ni Pangulong Duterte na mali? Opinion niya po yan. Hindi po siya nagbabalita ng facts. Nagbibigay siya ng opinion niya bilang dating presidente. Ibig nyo sabihin, dapat isa pati opinion ng mga tao. Yung programa na Laban sa Masa ni Ka Eric at saka ni Badoy at saka tong programa ni Gikan sa Masa, opinion niya ng dating presidente. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman